Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello mga tagapakinig, ako si Marjorie. Akala ko sa araw ng kasal ko, matutupad lahat ng pangarap ko. Pero doon pala magsisimula ang pinakamasakit na araw ng buhay ko. Sobrang saya ko noon. Ang haba ng preparation, 7 buwan ng stress, pagpupuyat at pag-iipon para lang maging perpekto ang kasal. Ang simbahan, puno ng bulaklak. Ang aisle, makintab at sobrang puti. Lahat ng kamag-anak, kaibigan at katrabaho nandoon para saksihan ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Habang naglalakad ako papunta sa altar, ramdam ko ang pagtibok ng puso ko. Hindi dahil kinakabahan ako sa kasal, kundi dahil sobrang saya ko na sa wakas, ikakasal ako kay Sandro. Ang lalaking minahal ko ng 5 taon na sinamahan ko sa hirap at ginhawa. Ngumiti siya sa akin mula sa altar, parang eksena sa pelikula. Akala ko, yun na ang simula ng happily ever after ko. Pero bago pa kami makalapit sa altar, isang malakas na sigaw ang gumulat sa lahat. Pulis! Tumigil muna tayo sandali. 2 pulis, seryoso ang muka, dumiretso sa gitna ng aisle. Nagkatingin na ng mga bisita, may iba pa nangang napaatras at napanganga. May nagtanong, anong nangyayari? May naglabas ng cellphone at nagsimulang mag-record. Akala ko prank, baka may sorpresang inihanda ang mga kaibigan ko. Pero hindi. Nakatingin sila sa akin na parang may mabigat akong kasalanan na ginawa. Miss Marjorie De Castro, inaaresto ka sa pagpaslang kay Anton Castañeda. Parang huminto ang oras. Ano raw? Si Anton, kapatid ng fiancé kong si Sandro. Hindi tama to. Wala akong pinatay. Halos pasigaw kong sabi habang lumilingon kay Ate Mariel. Ate, tulungan mo ako! Pero hindi siya lumapit. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagtanong. Nakatayo lang siya parang bato, mahigpit ang hawak sa buke. At ang mas masakit, may nakita akong kakaibang tingin sa mukha niya. Hindi iyon tingin ng pagkagulat, kundi parang, alam niya na. Lumapit si Sandro, akala ko yayakapin niya ako o ipagtatanggol ako. Pero ang sumunod na lumabas sa bibig niya ay parang punyal na tumusok sa dibdib ko. Huwag ka nang magpakita sa akin ulit. Kriminal ka? Napaluhod ako sa bigat ng sinabi niya. Ang tao na ipinaglaban ko, minahal ko, ipinagluto kahit ubos na ang lakas ko, at pinangarap kong makasama habang buhay. Siya mismo ang unang humusga sa akin. Sa mismong araw ng kasal namin, narinig ko ang bulungan ng mga bisita. May mga humihinto pa sa paghinga. Grabe! Sa araw pa mismo ng kasal, may isang babaeng napabulong habang tinatakpan ang bibig niya. May record ba yan? Parang hindi naman halata. Sagot ng isa pang bisita, nanginginig ang boses. Umubo ng mahina ang matandang lalaki sa gilid at bumulong. Anong klaseng babae yan? At sa simbahan pa nahuli. Natahimik sila sandali. Saka muling may bumuntong hininga. Nakakahiya. Sa pamilya pa ni Sandro, may ilan pang nag-click ng kamera. Alam ko, kinabukasan pagpipiestahan nila sa social media ang mukha ko na nakaposas habang nakasuot ng wedding gown. Hinawakan ako ng mga pulis. Ramdam ko ang lamig ng bakal ng posas na dumampi sa kamay ko. Nilalabas nila ako ng simbahan habang umiiyak ako, nanginginig at sumisigaw ng, "Hindi ako pumatay. Wala akong ginawang masama." Pero parang bingi ang lahat. Walang lumapit, walang naniwala. Nilingon ko si Ate Mariel, pero umiwas siya ng tingin. Si Sandro, nakatingin lang sa lupa. Parang pinanood lang nila kung paano ako iwan sa gitna ng kahihiyan at matinding poot ng mga tao. Sa gilid ng mata ko, nakita ko pang may nag-selfie sa likod habang dinadala ko palabas. Nakakabingi ang tunog ng camera shutters at bulungan ng mga tao. Pakiramdam ko, parang nilulunod ako ng ingay, pero walang nakikinig sa boses ko. Habang hinahatak ako papunta sa mobile, naramdaman ko na parang tinanggalan ako ng lahat, ang saya, ang pamilya, pati ang dignidad ko.
Ang make-up na inipon ko para sa espesyal na araw, ngayon magulo na dahil sa luha at kahihiyan. Dapat pinakamasayang araw ko yon. Pero doon ko nalaman na kahit sariling pamilya at fiancé mo, pwedeng ikaw mismo ang itapon. At doon nagsimula ang totoong laban ko. Kung sino man ang may gawa nito, sisiguraduhin kong hindi ako ang huling babagsak. Nakulong ako, mabaho, malamig, at amoy pintura pa mula sa bagong kulungan. Parang sinasabi ng mundo na wala na akong halaga. Doon, matapos akong hatakin palabas mismo sa kasal ko at ikadena sa harap ng lahat, nagising ako sa katotohanan. Kahit gaano ka pa kabait, pwede ka pa ring itapon ang mundo nang parang wala lang. Uy, may bagong salta, sabi ng isa sa mga preso noong unang gabi ko sa kulungan. Hindi ko sila pinansin, para akong patay pero hindi. Araw-araw iniisip ko kung paano nangyari lahat, kung paanong sa mismong araw ng kasal ko, may posas sa kamay ko imbes na singsing sa daliri. Sa loob ng malamig na selda, wala akong kasama kundi ang tunog ng bakal na rehas at ang kirot ng pagtataksil ng sarili kong pamilya at fiancé. Makalipas ang ilang buwan, isang balita ang bumagsak sa mundo ko. Buntis ako. Anak namin ni Sandro. Doon ako tuluyang bumigay. Mag-isa akong nagbuntis sa loob ng kulungan, wala man lang pamilya o kaibigang dumalaw. Pagdating ng araw ng panganganak, 3 araw akong naglabor sa ospital ng kulungan. Walang kamay na humawak sa akin, walang pamilyar na tinig na nagpakalma sa pangamba ko. Nang inilabas ko ang anak ko, para akong hinati sa gitna. May konting pag-asa dahil may kasama ako sa buhay, pero may matinding pait dahil alam kong ipinakulong ako ng mga tao na dapat sana ay nagpoprotekta sa akin. Isang gabi, nilagnat ang anak ko. "Doc, tulungan niyo yung anak ko?" Sigaw ko, halos lumuhod ako sa sahig. Pero walang pumansin agad. Ang bata, maliit at mahina, unti-unting bumibigay. "No, baby, please. Wag mo kong iwan, ikaw na lang ang meron ako sambit ko," habang unti-unting humihina ang paghinga niya hanggang tuluyan siyang tumigil. Doon ako tuluyang bumagsak. Parang hinigop lahat ng ilaw sa mundo ko. Ilang linggo matapos ang libing ng anak ko sa sementeryo ng kulungan, dumating ang isang bisita. "Ikaw si Marjorie?" Tanong niya, isang lalaking nasa early 30s, matangkad at seryoso ang tingin. "Ako si Emilio Castañeda, pinsan ako ni Anton." Napatingin ako. "Kung pinsan ka ni Anton, bakit ka nandito? Hindi ba'y tinakwil niyo na din ako?" Umiling siya. "Hindi ako naniniwala na ikaw ang pumatay sa kanya." "Pinsan ko si Anton. Parang kapatid ko na siya. Kilala ko siya. At alam kong kung andito pa siya, hindi siya papayag na ikaw ang makulong sa ginawa ng iba." Nagulat ako. Wala ni isang tao, kahit kapatid ko, kahit fiancé ko, ang naniwala sa akin. Pero itong tao na halos hindi ko kilala, lumapit para tulungan ako. "Bakit mo to ginagawa?" tanong ko. "Dahil may utang ako kay Anton. Siya lang ang kakampi ko noon nang itapon din ako ng pamilya namin. At ngayon, gusto kong magbayad. Alam kong hindi tama ang nangyari sa'yo. May kilala akong tao sa loob at sa labas ng korte. Kung papayag ka, tutulungan kitang buksan ulit ang kaso mo at hanapin ang totoo." Tinitigan ko siya. Nakita ko ang sinseridad at pait sa mata niya, hindi dahil sa akin, kundi sa sistemang nagkulong sa akin at nagtakip sa totoong salarin. Lumipas ang mga taon sa kulungan, pero tuwing bumibisita si Emilio, laging may dalang update. May nakuha na akong lead, sabi niya minsan, may hawak na folder. Hindi pa kompleto, pero may butas ang kaso nila laban sa'yo. Sa bawat pagbisita niya, unti-unti akong nagkakaroon ng pag-asa. Hindi ako nag-iisa. May isang naniniwala na inosente ako at handang magpakahirap para patunayan iyon. Noong 5 taon ng pagkakakulong ko, bumisita siya ulit. May dala ng mas makapal na envelope. "Marjorie, malapit na. May hawak na akong ebidensya na pwedeng magbago ng lahat." Tumingin ako sa kanya. May halong pangamba at pag-asa. "Bakit mo talaga to ginagawa, Emilio? Hindi mo naman ako kapamilya." Umiling siya, bahagyang ngumiti. "Kaibigan ka ni Anton. At higit sa lahat, biktima ka. Hindi ako papayag na ang tunay na may sala."
yung kapatid mong si Mariel at si Sandro ay magpatuloy na parang walang nangyari. Nanlamig ako. Si ate at si Sandro. Tumango siya. Oo. May relasyon sila at nakita sila ni Anton. Nag-away sila noong gabing iyon at doon siya napatay. Pagkatapos, ikaw ang isinakripisyo para takpan ang sikreto nila. Halos hindi ako makahinga sa narinig ko. Pero sa halip na masira ulit, may apoy na sumiklab sa loob ko. Kung totoo yan, Emilio, tutulungan kitang ilabas yung katotohanan. Yan ang gusto kong marinig. Sagot niya, sabay hawak sa balikat ko. Lalaban tayo, Marjorie. Nang araw na iyon, unang beses kong naramdaman na hindi ako mag-isa. May taong naniniwala sa akin. At doon nagsimula ang bagong laban, isang laban para sa hustisya at paghihiganti. 7 taon akong nakakulong bago nakalabas. Pero hindi para humingi ng tawad, dahil wala akong kasalanan. Lumabas ako para maninggil. Sa bawat araw sa selda, itinanim ko sa puso ko ang pait at determinasyon. Hindi ko hahayaang mabaon sa lupa ang pangalan ko na may kasamang kasinungalingan. Si Emilio, ang lalaking tumulong sa akin, hindi ako iniwan. Siya ang nagayos ng lahat para mapalaya ako at siya rin ang nagpakita ng ebidensya laban sa tunay na may sala. Marjorie, handa ka na ba? Tanong niya habang nasa labas kami ng sasakyan, nakaayos ang buhok ko at suot ang damit na para bang hindi ako galing sa kulungan. Oh, handang-handa. Mahina pero buo ang boses ko. Ngayon, hindi na ako yung babaeng binasag ng mundo. Ako na ang bagyo na sisira sa kasinungalingan nila. Bago pa ako makalabas, si Emilio ay matiyagang nag-imbestiga. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung bakit kanila ipinakulong. Pangako niya noon. Gumamit siya ng mga kaibigan sa media, mga dating kakilala sa pulis, at kahit isang pribadong investigador para balikan ang gabing pinatay si Anton. Nakuha nila ang isang security camera footage mula sa isang bahay malapit sa lugar ng krimen. Doon, malinaw na nakitang si Anton ay pumasok sa isang bahay kung saan naroon si Mariel at Sandro, magkasama at halatang nag-aaway. Nakita rin sa footage kung paano sila lumabas. Si Mariel, umiiyak at may bahid ng dugo sa kamay, habang si Sandro ay hawak ang susi ng kotse at pinilit siyang pakalmahin. Hindi lang yon, may mga text message logs at bank records na nagpapakita ng mga pagbabayad ni Sandro sa ilang tao, kabilang ang isang huwad na testigo na siyang tumuro sa akin sa korte. Pinakamatindi, isang dating katulong ng Castañeda ang lumantad bilang saksi at pumirma ng affidavit. Narinig ko si Sandro at Mariel na pinaplano kung paano ilalagay ang kasalanan kay Marjorie para hindi sila mahuli at magsama ng malaya. Lahat ng iyon, pinagsama-sama ni Emilio at inilagay sa isang envelope. Ito ang katapusan ng mga kasinungalingan nila. Sabi niya, habang iniabot iyon sa akin ilang araw bago ang party, hinawakan ko ang envelope na iyon na parang hawak ko ang mismong hustisya. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may laban ako. Dumating ang gabi ng engranding family party ng mga Castañeda. Ang bahay, punong-puno ng ilaw at ligaya ng mga tao na walang alam sa ginawa nila sa akin. Pumasok ako, bagong bihis, taas noo, nakatapak sa mamahaling sahig na parang binastos ko nung araw na hinila nila ako palabas ng simbahan. Ramdam ko ang bawat mata na nakatingin sa akin, bawat hiningang naputol nang makita nila ako. Napatigil ang lahat, parang may dumating na multo. Ang mga mata nila hindi makapaniwala sa nakita. Anong ginagawa niya dito? Sigaw ni Alice, tiyahin ni Sandro, habang tumatayo mula sa mesa. Emilio, bakit mo siya dinala dito? Ngumiti ako, para ipakita na hindi tama ang ginawa niyo. Hindi ako ang pumatay kay Anton, kundi ang 2 tao na pinagkatiwalaan ko. Ang kapatid kong si Mariel at ang fiancé kong si Sandro. Sabay hagis ko ng envelope sa lamesa. Kumalat ang mga papel, security footage screenshots, kopya ng text messages, at affidavit ng saksi. Tahimik lahat. Ang musika huminto, may bumulong sa likod. Grabe, mismong kapatid at fiancé niya ang gumawa nun.
Si Ate Mariel, nanginginig. Kita ko ang pag-ikot ng mga mata niya na parang naghahanap ng paraan para makatakas. Wala kang ebidensya! Sigaw niya pero ramdam ko ang kaba sa boses niya. Tumayo si Emilio. Matatag at malakas ang tinig. Meron kaming ebidensya. May record ng pagtatalo mo at ni Anton noong gabing mamatay siya. Dahil nahuli ka niyang may relasyon kay Sandro. Huminto ang lahat ng bulungan at napatingin kay Sandro. Anton confronted you, Mariel, at sa gitna ng gulo, ikaw ang pumatay sa kanya. Dagdag pa ni Emilio, hindi totoo yan. Sigaw ni Mariel pero halata sa mukha niya ang pagkagulat. Hindi totoo. Kaya pala halos itapon niyo ako sa kulungan para lang mapagtakpan ang relasyon niyong bawal. Singit ko. Ako ang ginawang salarin habang kayong dalawa malaya at nagtatago sa likod ng kasinungalingan. Sumugod si Mariel sa akin, pero hinarang siya ni Emilio. Matibay ang tindig. Tama na to. Hindi ka na makakatakas. Napatigil siya at doon ko nakita ang pagkabasag ng tapang niya. Hindi na siya yung kapatid na lagi kong iniidolo dati. Isa na lang siyang nagtatago sa likod ng kasinungalingan. Lumapit ako kay Sandro. Ang dati kong fiancé, na ngayon ay parang ibang tao sa harap ko. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata niya, pero wala akong nararamdaman kundi pagkapagod. Hindi mo ba sasabihin sa kanila ang totoo, Sandro? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa envelope na nasa lamesa, nanginginig ang kamay. Sabihin mo, ikaw at ang kapatid ko, may relasyon kayo, at pinatay niyo si Anton dahil nahuli niya kayo. Pagkatapos, ako ang ipinakulong ninyo para lang malinis ang pangalan ninyo. Halos isigaw ko na. Ang katahimikan niya ang pinakamalakas na pag-amin. May ilan pang kamag-anak na umalis. Ayaw madamay sa kahihiyan. Sa unang beses, ako ang may kapangyarihan at kontrol sa laban. Hindi na ako yung Marjorie na mahina at pinabayaan. At sa gabing iyon, alam kong magsisimula na ang tunay na paghihiganti ko. Kinaumagahan hindi lang sa social media, kundi pati sa lahat ng TV networks, trending ang pangalan ng mga Castañeda. Nakapaskil ang mukha ni Ate Mariel at ni Sandro sa lahat ng news segments. Pareho silang nakapusas at pinapasok sa loob ng sasakyan ng pulis. May banner headline pa, Castañeda at kapatid ng biktima, inakusahan ng pagpatay at pag-frame up. Narinig ko ang bulungan sa labas ng bahay ni Emilio habang pinapanood namin ang TV. Siya pala yung babaeng ikinasal dati na hinuli sa mismong simbahan. Inosente pala siya. Grabe, mismong kapatid at fiancé niya ang gumawa nun. Parang bumagsak ang buong bayan sa balitang iyon. At ako? Doon lang ako muling huminga ng maluwag matapos ng 7 taon na pagkakulong sa kasinungalingan. Lumapit si Emilio, hawak ang balikat ko. May kakaibang lambing at tibay ang hawak niya na para bang sinasabi niyang, ligtas ka na. Malinis na ang pangalan mo, Marjorie. Hindi ko napigilang umiyak, pero hindi na ito luha ng kawalan. Luha na ito ng kalayaan. Salamat. Emilio, salamat kasi hindi mo ako iniwan kahit na wala akong laban noon. Ngumiti siya, tinitigan ako sa mata. Ngayon, ikaw na ang may hawak ng buhay mo. Anong susunod mong gagawin? Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam, wala na akong fiancé. Wala na rin akong kapatid. Pero may bago akong kinabukasan, sambit ko, na may halong kaba at excitement. Yumakap ako kay Emilio. Mainit, matatag, at puno ng pag-asa ang pagyakap niya. Sa unang pagkakataon matapos ng maraming taon, hindi ko naramdaman na mag-isa ako. Hindi ko alam kung anong susunod para sa amin, pero isang bagay ang malinaw. Hindi na ako biktima. Bago ako bumitaw sa pagyakap niya, ramdam ko ang pagtibok ng puso niya. Parang sinasabi na may pwede pa kaming simulan, isang bagay na malayo sa sakit at pangamba na iniwan ko sa nakaraan. Marjorie, sabi niya, halos mahina pero ramdam ang bigat ng emosyon. Hindi ko alam kung paano kita napangiti ulit. Pero gusto kong magpatuloy kang ngumiti dahil sa akin. Hindi ko siya sinagot kaagad. Sa halip ngumiti ako pabalik at hinawakan ang kamay niya sa mukha ko. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng panahon. Pero salamat kasi nandito ka.
Lumabas kami ng bahay at sinalubong kami ng liwanag ng araw. Ramdam ko ang init sa balat ko, ibang init, hindi gaya ng nakakulong sa malamig na pader ng selda. Para akong bagong panganak sa mundo. Bawat tunog ng ibon, bawat hangin na dumampi sa buhok ko, may bago ng kahulugan. Habang naglalakad kami, hinawakan ni Emilio ang kamay ko. Walang salita. Pero sapat na yon para maramdaman kong hindi ko na kailangang lumaban mag-isa. At kung totoo nga ang nararamdaman niya para sa akin, baka oras na para buksan muli ang puso ko. Kinagabihan, tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang sarili ko. Hindi na ang babaeng umiiyak sa selda. Hindi na ang babaeng nakasuot ng wedding gown na pinahiya sa altar, kundi isang babaeng natuto, bumangon at handang mahalin muli ang sarili niya. Sa tabi ko, si Emilio, tahimik na nakaupo at nagbubukas ng bote ng alak. Para saan to? Tanong ko. Ngumiti siya. Para sa bagong simula mo. Para sa atin, kung gugustuhin mo. Tumawa ako ng bahagya, may halong kilig at pag-asa. Para sa atin, sagot ko habang nag-toast kami. Sa gabing iyon, walang luha, walang pait. Puro pag-asa at kaligayahan lang para sa hinaharap. Sa ating mga tagapakinig, minsan, sariling pamilya pa ang tatraydor sa'yo, pero may mga tao na darating para ipakita sa'yo na may dahilan pa para lumaban at magmahal muli. Kung kayo, kaya niyo bang patawarin sila? O lalaban kayo gaya ng ginawa ko? Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento.